Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Realm of Terracotta. Halina't simulan na natin. Ang binatang ito ay palaging nangangarap na maging isang mandirigma, ngunit hindi siya kailanman nanalo sa kahit isang laban. Sa halip na sumuko, nagpasya siyang tugisin ang pinakamapanganib na halimaw upang patunayan ang kanyang tunay na kakayahan. Libu-libong taon na ang nakalipas, ang mga hari ay gumagawa ng mga estatwa ng mga mandirigma mula sa bato. Sa loob ng maraming siglo, ang mga estatwang ito ay nanatiling walang buhay sa kadiliman ng mundo ng mga mortal, ngunit hindi sila kailanman nasira. Hanggang sa dumating ang liwanag at binigyan sila ng buhay, dito isinilang ang mundo ng Terracotta, at ipinangalan sa kanila ang mga sundalo. Sa ibabaw ng Terracotta, itinayo ang isang masiglang lungsod na tinatawag na Xinjiang. Doon nakatira si Magnus, isang binatang nangangarap na maging isang dakilang mandirigma. Nagtatrabaho siya sa isang panday at palaging nagnanasa sa kanyang amo na ay gawa siya ng espada. Sa kasamaang palad, tanging mga opisyal na mandirigma lamang ang pinapayagang magkaroon ng espada. Biglang inatake ang bayan ng kanilang mortal na kaaway ang mga pinakamapanganib na hayop, ang mga tyrant. Nagtago ang lahat ng mamamayan, ngunit ninakaw ni Magnus ang isang espada at tumalon sa gitna ng labanan. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ng mga mandirigma na ipagtanggol ang lungsod, ngunit marami sa kanila ang nasawi. Ang mga tyrant ay may iba't ibang laki, ngunit pare-pareho silang nais patayin ang mga Terracotta Warriors. Imposibleng harapin sila ng isang karaniwang tao, ngunit hindi natatakot si Magnus. Sa kabutihang palad, dumating si General Jean, ang pinuno ng mga mandirigma. Siya ay hindi lamang idolo ni Magnus, kundi minamahal din ng buong lungsod ng Xinjiang. Nais ni Magnus na maging bahagi ng mga elite na mandirigma at lumaban kasama si General Jean. Pagkatapos ng mainit na labanan, umatras ang mga tyrant at nagsimulang magdiwang ang mga sundalo. Gayunpaman, kailangang harapin ni Magnus ang parusa dahil sa kanyang padalos-dalos na kilos. Galit na galit ang kanyang amo at ipinag-utos na linisin niya ang buong larangan ng digmaan bilang parusa. Nabigla rin ang kanyang mga kaibigan sa kanyang ginawa at pinaalalahanan siyang maging mas maingat. May kumakalat na balita tungkol sa isang bagong tyrant na naging sanhi ng pagkawala ng maraming mamamayan. Wala pang nabubuhay laban sa halimaw na ito, kaya ang pinakaligtas na opsyon para kay Magnus ay manatiling tagalinis. Bukod dito, isinilang na malakas ang mga elite warriors, kaya imposibleng maging tulad nila ang isang karaniwang tao. Ngunit hindi nakikinig si Magnus. Mas pipiliin pa niyang kainin ng tyrant kaysa talikuran ng kanyang pangarap. Habang naglalakad, aksidenteng nabangga ni Magnus ang isang grupo ng bastos na mandirigma na palaging nilalay siya. Napansin nila ang peking badge na ginawa ni Magnus para sa sarili niya at kinuha ito. Napahiya si Magnus at nakiusap na ibalik ito, ngunit tumanggi ang mga mandirigma. Biglang dumating si General Jean at pinatigil ang gulo. Matagal na niyang napapansin ang matinding determinasyon ni Magnus at nagdesisyong bigyan siya ng pagkakataon. Kung mapapatay niya ang tyrant na pinag-uusapan ng lahat, pararangalan siya bilang isang elite warrior. Ito ay halatang isang misyon na walang balikan, ngunit buong tapang na. Tinanggap ni Magnus ang hamon at nagtungo sa kagubatan. Sinundan niya ang mga bakas ng paa hanggang marating niya ang isang abandonadong lupain kung saan ang halimaw ay abalang kumakain ng kabute. Hindi kayang harapin ni Magnus ang halimaw, kaya gumawa siya ng estratehiya. Naghanda siya ng bitag at nagkalat ng kabute bilang pain. Sa una ay gumagana ang plano, ngunit biglang umatake ang isang babaeng may maskara mula sa kung saan. Mukhang isa siyang bihasang mandirigma na matapang na humarap sa halimaw. Ngunit mas malakas ito kaysa sa ibang tyrant at naipako ang babae. Nakita ito ni Magnus bilang pagkakataon para bumawi at tumalon siya, ngunit tulad ng dati, nagdulot siya ng gulo at nahulog kasama ang babae. Sa hindi inaasahang pangyayari, napunta sila sa ibang dimensyon. Doon, nakilala ni Magnus ang isang mahiwagang nilalang na nagngangalang Master Ninetales, na nagsabing ang lugar na ito ay tinatawag na Monolith Forest, isang aklatan ng kasaysayan ng mundo sa ilalim ng lupa. Ipinakita rin niya ang modelo ng mga nakatagong lungsod sa ilalim ng lupa. Hindi alam ni Magnus ang tungkol dito, ngunit dati rito nakatira ang mga Terracotta Warriors.
Ibinunyag ni Master Ninetales na ang mga tyrant ay mga espiritual na hayop na nabubuhay sa kabute. Ang pinakamahalaga nilang ari-arian ay ang Creation Stone, na tumutulong sa kanila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang ibang kapangyarihan nito ay hindi patukoy. Ang tyrant na gustong patayin ni Magnus ay si Kunlun, ang pinakabihira sa lahat. Natuwa si Magnus at humingi ng tulong para patayin ito. Nabigla si Master Ninetales sa kanyang pagiging padalos-dalos at sinabihan siyang buksan ang kanyang isip upang mas mapalawak ang pangunawa. Pinauwi siya pabalik sa kagubatan at ipinakilala kay Dodo, isang maliit na nilalang nag-agabay sa kanyang paglalakbay. Habang sinusundan si Dodo, muling nakasalubong ni Magnus ang babaeng may maskara. Galit pa rin ito sa kanya at sinabihang huwag makialam. Nais ni Magnus na makipagtulungan at inalok si Dodo kapalit ng pagtutulungan. Pumayag ang babae ngunit hindi sinabi ang kanyang pangalan. Matapos silipin ni Magnus ang kanyang plauta, nalaman niyang ang pangalan ng babae ay Jade. Dinala sila ni Dodo sa isang misteryosong kastilyo. Doon nila nakita ang isang creepy na lalaki na sinusubukang ihawin ang isang kambing. Nang makita sila, tinawag ng lalaki ang mga halimaw, siya pala ang may sala sa pagkawalan ng mga mamamayan. Pinapatay niya sila at ginagawang energy pills. Agad lumaban si Jade, habang si Magnus ay nakamasid. Natuklasan ni Magnus na kailangang tamaan ang mga mata ng halimaw upang matalo ito. Nagtagumpay sila, ngunit nahulog ang maskara ni Jade at nasalayan ni Magnus ang kanyang kagandahan. Naduraj din ang kala na naging sanhi ng pagkamatay ng lalaki. Tumakas sila sa pamamagitan ng lagusan kasama ang kambing na si Shorpa, isang dating makapangyarihang sandata na inalipin ng halimaw. Hinangaan niya si Jade at gusto niyang manatili sa kanyang piling bilang kaibigan, ngunit tahimik lang si Jade. Paglabas nila sa kabilang dulo ng tunnel, nakita nila ang mga starflies, maliliit na nilalang na nagdudulot ng liwanag at buhay. Sa wakas, nagtanong si Jade kung bakit nag-iisa si Magnus. Inamin ni Magnus na isa lamang siyang tagalinis, hindi isang tunay na mandirigma. Ikinwento niya kung paano tinalo ni General Jean ang mga tyrant kahit isa lamang siyang karaniwang tao, at gustong tularan iyon ni Magnus. Naantig si Jade at inalok siyang sanayin. Masipag na nag-ensayo si Magnus at sa paglipas ng panahon, natutunan niyang gumamit ng espada. Lumalim din ang kanilang samahan ni Jade. Pagkatapos ng pagsasanay, ipinagpatuloy nila ang pagtugis sa tyrant. Sa kasamaang palad, nagising nila ang isang higanting halimaw sa ilalim ng lupa. Sinubukang huwag lumikha ng ingay, ngunit hindi nakatiis si Shorpa at nabuko sila. Tumakbo sila upang makatakas. Kasama nila si Kunlun, ngunit hindi pa iyon ang tamang oras upang patayin ito. Nadala sila ng halimaw sa isang bulkan at naipit. Napansin ni Magnus na pinuprotektahan lang ni Kunlun ang mga anak nito kaya't lumapit siya upang tumulong. Tumakbo ang mga sanggol patungo sa kaligtasan. Hindi umalis si Queen at tumulong kay Magnus sa pagtalo sa halimaw. Itinulak ni Jade ang halimaw papunta sa lava, ngunit sa huling sandali, hinayla ng halimaw si Magnus gamit ang dila nito. Sa pagsubok na iligtas siya, nasugatan si Jade at nawalan ng malay. Agad siyang binuhat ni Magnus at nagsimulang maghanap ng daan palabas. Palalim na ang tubig sa kuweba kaya gumawa si Magnus ng bangka upang makalayo. Ngunit sa halip na makahanap ng labasan, napunta sila sa makitid na daan na sumairas sa kanilang bangka. Hindi inintindi ni Magnus ang sarili, at patuloy na sinubukang iligtas si Jade. Maya-maya, nagising si Jade sa isang maliit na bahay kung saan isang matandang babae ang gumagamot sa kanya. Naroon din si Magnus at ikinwento ang nangyari, nalunod sila ngunit iniligtas sila ni Kunlun at dinala sa Chenyang City. Itinuturing ni Magnus ang matandang babae na parang lola, ngunit hindi niya alam na siya pala si Master Ninetales sa anyong tao. Pagkatapos gumaling, inilahad ni Jade ang kanyang kwento. Lumaki siya kasama ang kanyang lolo, na palaging naniniwala na espesyal siya. Hinanap niya ang kanyang totoong pagkatao at ang kanyang nawawalang mga magulang, ngunit wala siyang natagpuan. Lagi siyang sinamahan ng lolo niya, ngunit isang araw itinulak siya ni Kunlun mula sa bangin. Gusto ni Jade na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang lolo, kaya hinahanap niya si Kunlun. Naawa si Magnus kay Jade at isinama siya sa palengke para magsaya. Sa gabi, napuno ng mga ilaw at nakakabighaning mga palabas sa kalye ang Chenyang.
Lumapit si Jade upang panoorin ang palabas ng dragon, ngunit aksidenteng nahiwalay siya kay Magnus. Doon niya napagtanto na unti-unti na siyang nahuhulog kay Magnus. Nagdala si Magnus ng mahiwagang mga parol at lumipad sila sa kalangitan. Pagkatapos, ibinigay ni Magnus ang batong inukit niya para kay Jade, at kapalit nito, pinayagan siyang itago ang paboritong plota ni Jade. Nangako rin siyang hahanapin ang mga magulang ni Jade matapos ang misyon nila. Bago pa makasagot si Jade, narinig nila ang isang malakas na ingay, pinasok ni Kuno ng lungsod. Naghanda na ang mga elite warriors upang umatake, ngunit nais ni Jade na siya mismo ang pumatay sa tyrant. Sinubukan ni Magnus na ayusin ang sitwasyon at binuhusan ng alak si Kunon, saka tumalon sa likod nito upang pakalmayan siya. Nang maipit si Kunon, tinalian nito ni Magnus at hinintay ang mga opisyal. Ngunit nais ni Jade na ipaghiganti ang kanyang lolo ngayon din. Pinaalalahanan siya ni Magnus na iniligtas sila ni Kunon, pero ayaw pa rin ni Jade ibaba ang kanyang espada. Biglang dumating ang mga elite warriors at inangkin ang lahat ng kredito. Habang nakikipaglaban kay Magnus, ibinunyag ng mga mandirigma na sila ang tunay na pumatay sa lolo ni Jade. Nahuli lang si Kunon noon, at nang hamarang ang lolo niya, itinulak nila ito sa bangin. Dahil dito, napahiya si Jade sa pagkamuhi niya sa inosenteng si Kunon. Inatake niya ang tunay na mga salarin, ngunit mas marami sila. Nahuli si Jade at dinala sa general. Nakiusap si Jade sa general na parusahan ang mga pumatay sa kanyang lolo, ngunit sinabi nito na normal lang ang pagkamatay sa digmaan. Nagalit si Jade at tinawag ang general na duwag na pinagtatakpan ng kasamaan ng kanyang mga sundalo. Inasahan ni Jade na kakampi niya si Magnus, ngunit humingi ito ng paumanhin sa general. Tinupad ng general ang pangako na gawing elite warrior si Magnus at pinaalis si Jade. Sa galit, sinubukan ni Jade saksakin ang general, ngunit hinaranggan siya ni Magnus. Doon niya naunawaan na naging isa na rin si Magnus sa mga makasariling elite warriors. Tahimik siyang umalis sa lungsod ng tuluyan. Kinabukasan, pinarangalan si Magnus bilang elite warrior at nakuha niya ang lahat ng kanyang pangarap, ngunit hindi pa rin siya masaya, dahil ang tunay niyang kaligayahan ay wala na. Kinagabihan, galit na itinapon ni Jade ang batong inukit ni Magnus sa ilog, pero agad niya itong sinisid. Galit siya kay Magnus ngunit hindi niya ito malimutan. Ganon din si Magnus, miss niya si Jade at patuloy na tinutugtog ang plot ang iniwan nito. Hating gabi, sinalakay ng pinuno ng mga tyrants ang lungsod kasama ang kanilang hukbo. Naramdaman ni Kunon ang presensya ng kanyang mga kasama at sinubukang makatakas, ngunit patuloy siyang pinahirapan ng mga tagapagbantay. Biglang dumating si Magnus at pinatigil ang pagpapahirap. Nakiusap siya sa general na palayain si Kunon dahil ang tunay na salarin ay ang may-ari ng palasyo. Ngunit iginiit ng general na lahat ng tyrants ay dapat patayin bilang pagpapakita ng kapangyarihan. Hindi ito pinayagan ni Magnus. Humingi siya ng tawad kay Kunon at pinutol ang mga kadena. Dinala siya ni Kunon sa isang lihim na silid ng lungsod, dito nakatago ang Stone of Creation, ang dahilan kung bakit paulit-ulit silang sinasalakay. Binalot ni Magnus ang bato sa kanyang kapa at sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ng general. Ipinaliwanag ni Magnus na gusto lamang niyang wakasan ang digmaan, ngunit hindi siya pinakinggan. Biglang dumating si Jade para protektahan si Magnus at tumulong sa pagtakas. Habang papaalis, napansin ni Magnus na nilulunok ng general ang isang energy pill, kasangkot din siya sa pagkawalan ng mga mamamayan upang dagdagan ang kanyang kapangyarihan. Pinapalibutan na si Magnus ng mga elite warriors. Hindi niya isinuko ang bato at nagsalita sa buong hukbo. Ibinunyag niya ang totoo tungkol sa Stone of Creation at ang kasalanan ng general. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga mandirigma. Nagpatuloy ang labanan. Nasaktan si Magnus habang pinuprotektahan ang bato at aksidenteng naabsorb ang kapangyarihan nito. Napansin ito ng general at kinuha ang bato. Nasugatan man, tinusok niya ang sarili gamit ang bato upang makuha ang buong kapangyarihan nito. Nababaliw na siya sa kapangyarihan at pinatay ang mga mandirigmang sarili niyang tauhan. Isang hampas lang at natalo niya ang pinuno ng mga tyrants. Nang inag sa takot ang lahat, mga sundalo at tyrants, ngunit hindi pa rin sumuko sina Magnus at Jade. Sinubukan nilang tamaan ang mata ng general. Sa kasamaang palad, patuloy ang pagtaas ng kapangyarihan ng general.
Binugbog niya si Magnus at ikinwento ang kanyang pinagmulan, isa lang siyang ordinaryong utusan na nakahanap ng bato. Naniniwala siyang kapangyarihan lang ang makakamit ng pangarap. Sinugatan ng general si Magnus, pinutol ang mga braso at paa. Tangkang patayin na si Magnus, ngunit tumalon si Jade upang protektahan siya. Pinatay ng general si Jade sa isang saksak. Dahil sa karumaldumal na tagpong iyon, nagsanib puwersa ang mga sundalo at mga tyrants laban sa general, pero wala ring nagawa ang kanilang lakas. Pinapatay ng general ang lahat, pati mga inosenteng mamamayan, upang sipsipin ang kanilang lakas. Samantala, gumapang si Magnus patungo kay Jade at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ni Jade na bitawan na siya dahil oras na niya, ngunit nangakong mananatili siya sa puso ni Magnus. Nawalan ng malay si Magnus sa tabi ng nasusunog na lungsod. Pagmulat ng mata, nasa Monolith Forest na siya at narinig ang tinig ni Master Ninetales. Ipinaalala nito na kahit naging elite warrior siya, hindi siya naging masaya, dahil ang tunay na halaga ng buhay ay ang mga taong mahal mo. Sa kanyang sinabi, na-activate ang kapangyarihang nakuha ni Magnus mula sa bato. Gumaling ang kanyang katawan at naging isang makapangyarihang espada ang kanyang sandatang si Shorpa. Dahil dalisay ang kanyang hangarin, naging mas malakas si Magnus kaysa sa general at pinatay ito sa isang saksak sa dibdib. Naibalik ang Stone of Creation sa mga tyrants, at bumalik sa ayos ang kanilang mundo. Nailigtas ni Magnus ang lahat pero nawala sa kanya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Kalaunan, humingi siya ng tulong kay Master Ninetales, ngunit hindi rin ito mahanap ang katawan ni Jade o ang kanyang pinagmulan. Kung gusto pa rin ni Magnus malaman, kailangan niyang harapin ang pinakamahirap na pagsubok ng kanyang buhay. Ngunit hindi natatakot si Magnus. Patuloy niyang hahanapin si Jade, kahit habang buhay. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.